mag-demo kay NC. Failed actually ako sa first demo. First attempt failed. Hi, I'm Teacher Sa. Welcome to my vlog. Hello mga kabokers, good day sa lahat sa inyo there. Ayan, sa mga makapanood nito. It's been a while. I just want to share yung experience ko dito sa NC upon checking, 4 years na pala ako this month kay NC. Last August 13, yung chinag ko yung email nung time na nag-start ako mag-apply kay NC. Kay Native Camp as an ESL teacher, and I'm very thankful na 4 years na yun, andito pa rin tayo. And guys, I just want to share sa inyo, nung nag-start ako kay NC, actually, I was lucky to become a study support teacher. Yeah, so, kasi, eto yung story. Nung unang try ko na mag-demo kay NC, failed actually ako sa first demo. First attempt failed. Although I know na ma-failed ako because time na yon may isang admin nagsabi sa akin, I forgot her name, babae siya. Sabi niya, okay yung flow ng lessons nung nag-conduct ako. Maganda and very effective akong experience as an ESL teacher. Wala akong experience that time. Pero may experience ako sa pagtuturo sa school, like face-to-face. I've given an opportunity for one of the private school sa Las Piñas here in the Philippines. So yeah, I'm very thankful kasi sa grade 2 pupils, 24 students sa morning and 24 students sa afternoon, or 12 students sa morning and 12 students sa afternoon. So both AM and PM, ako yung teacher nila. And that time, general subject tinuturo ko. So lahat ng subject, ako ang nagtuturo. So sobrang thankful dahil kahit hindi ako edu graduate, still they are giving me a challenge. So yun yung advantage ko. Kaya siguro nag-try ako mag-apply kay Native Camp kasi alam ko na kahit hindi siya face-to-face, first time ko sa ESL as in online. So since marami ako napapanood YouTube, especially kay Teacher Carol, siya yung na-inspire ako sa kwento niya, sa mga post niya before. Ayan, so kaya ako nag-apply kay NC. And my story, ayan, so hindi ako nakapasa sa first demo kasi yung wala akong ganito. May ginamit ako na headphones or headset. Akala ko noise cancelling headset na siya or noise cancellation. Meron na siyang noise cancellation. Pero wala pa pala. Naririnig pa rin yung background noise. So, sabi niya sa akin nung admin na kailangan next time yung background noise walang maririnig kasi minsan nadidistract nga si student yung madidistract yun sa ingay ng kapaligiran. So yun, alam ko na hindi ako papasa. So nag-stop muna ako. Hindi ako naghanap o bumili ng another headset or nag-stop ako mag-demo. Second try, ayoko na muna. Sabi ko, hindi para sa akin siguro ang pagiging ESL teacher. So, nag-stop ako. Pero 1 week after, nung demo ko, first demo, naka-receive ako ng email kay Native Camp. Ayan. And nandun, ayan, basahin nyo nandiyan. So, na-offer nila ako na maging study support teacher yon. Ibig sabihin, isang textbook lang tuturo ko sa students. So, sobrang hirap. May mga nabasa ako na mahirap. Kailangan mo pang mag-conduct ng 300 lesson para magkaroon ka ng maraming students, or maraming mga textbook rather that time. So, ginrab ko yung opportunity. Ayan, nag-standby ako pero tumunog ko lang student. Ginrab ko yung opportunity na yon na kahit mahirap kasi may trabaho naman ako nun. So may work ako nun sa office. So ginawa ko lang siyang part-time. So nung una, umaga bago ako pumasok, like 6 a.m. alis ko papunta sa office kasi nag-work ko dati sa Parañaque, Baclaran Parañaque rather, so malapit lang din sa amin, like 40 to 1 hour yung biyahe. So umalis ko ng 6 or 6:30 or 7 minsan sa bahay dito.
And yeah, so bago ako mag-work o malis, tuturo muna ako, nagpa-plot ako ng schedule kay Native Camp like 4:30 a.m. or 4 a.m. nagigising na ako para makapag-plot, makapagturo mga dalawa or isa or tatlo kung siswertehin. Yun yung kagandahan dito kay NC kasi pag walang nag-book sa plot na schedule or plotted schedule mo, pwede ka mag-standby. It means maghihintay ka kay student na pumasok sa class mo. And yun yung maraming ginagawa ng mga students na mag-standby kasi minsan gusto nilang mag-class ngayon at hindi na kailangan mag-schedule pa. So, parang ganun. So, pero dito sa native kapag simula ka talaga kailangan mag-standby. Kailangan magtiyaga para makilala ka ng mga students. And tiyagaan lang talaga guys. Kailangan, eto rin, isang tip ko na bibigay sa inyo sa mga gustong mag-try, magtrabaho rito kay NC, establish mo muna yung profile mo bago ka mag full-time. Kung gusto mo i-full-time to, yes, full-time kasi ako ngayon. Like, sa 4 years na yun, full-time talaga ako. May student na wait lang. Hi, good afternoon. Can you see and hear me clearly? Alright, that's good to hear. Oh, by the way, my name is Teacher Rizal, or you can call me Rizal. How about you? How do you want me to call you?